good morning po sa bawat isa sa atin. Can we give the best clap offering para sa ating Panginoong Diyos? Praise the Lord! Hallelujah! Praise your name, Jesus. You know what, mga kapatid? Hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, He give us yung freedom, yung kalayaan para gamitin natin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So today, ibigay natin yung the best na pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Gamitin natin itong freedom na to na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos to worship Him. Kaya today, malaya tayong magpuri, malaya tayong pumalakpak, tumalon, sumayaw, or ano pa man para mabigyan ng luwalhati ang ating Panginoon. Come on! Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, 'cause you have set me free. By the power of your spirit, every captive is released. My heart, for this purpose, I am living, 'cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way. You have won the victory. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way. You have won the victory. You set me free. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful, 'cause Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way, 'cause you have won the victory. I will give you praise with everything I am. I'll praise whatever may come my way. You have won the victory. You set me free. We are free, yes, we are free, and we have the victory. We are free, yes, we are free, and we have. Come on, church, sing, we are free. We are free, yes, we are free, and we have the victory. Yes, we are free, yes, we are free, and we have the victory. We are free, yes, we are free, and we have the victory. We are free, yes, we are free, and we have the victory. We are free, yes, we are free, and we have the victory. We are free, yes, we are free,
before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you I now begin to see. Sing that your presence, that your presence overwhelms me. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing. I am free. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Come on, church, we're jumping. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. I am free. Praise God, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Praise your name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God is good. Yung medyo siglahan niyo yung all the time, kapatid. God is good. God is faithful. Si Lord hindi nagbabago no? Noon, ngayon at magpakailanman. Kahit na minsan medyo nagsishake ang faith, minsan parang nagdadao tayo sa kaya niyang gawin sa ating mga buhay, pero si Lord kailanman hindi nagbago. At alam niyo po yung kagandahan, we have that powerful name sa ating buhay. And when we speak the name of Jesus, ibang klase yung pwedeng mangyari. That when we speak the name of Jesus sa ating buhay, walang matigas na puso na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoong Diyos. Walang matinding kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. Walang oppressions, walang curses na hindi kayang alisin ng Panginoon when we speak the name of Jesus sa ating buhay. Pero kaakibat ng lahat ngayon, dapat tanggap natin yung name ni Jesus sa ating buhay. And we apply that powerful name sa ating buhay. Wag lang siya sa labas, pati papasukin mo siya sa loob ng buhay mo. Papasukin mo siya sa loob ng buhay mo. Again, hindi aksidente na nandirito po kayo ngayon. Kasi may plano ang Diyos sa buhay niyo. And gusto niyong ipakita how powerful He is sa buhay mo. Gusto pang magpakilala ni Lord sa bawat isa sa atin. So huwag kang matakot. Just give your heart. Just surrender everything to Jesus. Pinalayan niya na tayo mga kapatid. Bayad ka na ng Panginoong Diyos. Bayad ka na 2,000 plus years ago.
pinalaya na tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag mong ikulong yung sarili mo, wag kang matakot. Wag kang matakot na humakbang ulit. Huwag kang matakot, iwan yung mga bagay na alam mong kayang punuin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. And as we worship Jesus this morning, sana let it be a Sunday celebration like never before. Kasi hindi natin alam kung magkikita pa ba tayo bukas, makakapag-worship pa ba tayo next Sunday. Make it as this is be the last. Ipo-pour out mo talaga sa Panginoong Diyos lahat. Regardless kung ano yung sitwasyon mo ngayon, regardless kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, keep in mind that we live to worship Him alone. Na siya yung may hawak ng buhay natin, and He deserves everything mula sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa kalayaan, Panginoon, na matagal mo nang binayaran para sa bawat isa sa amin. Kaya namin, Lord, na i-enjoy yung buhay. We have that hope. Nagkaroon kami ng maraming chances. Dahil yun sa'yo, ang dalangin namin na yung kalayaan na ibinigay mo sa amin, yung kapatawaran na ginawad mo sa amin, yung pagtutubos na natanggap namin mula sa iyo, ay hindi po yun masayang. Bigyan namin ng hustisya yung ginawa mo sa cross. At magamit namin, mailaan namin ang aming buhay nang naaayon sa kanaisan mo para sa amin. Nung una pa man, Panginoong Diyos. Kasi may design ka na sa amin, may blueprint ka na. And sabi mo sa Jeremiah, your plan is to prosper us and not to harm us. Your plan is to give us hope and a good future. Yun ay kung magiging align kami sa iyo, Panginoon. And today, we just want to speak your name, Jesus, over every hearts and every minds, declaring that there is hope in your presence, there is freedom in your presence, there is deliverance in your name, there is forgiveness in your name, there is opportunity, there is transformation, Lord. Kung isusurrender lang namin ang aming mga buhay sa iyo, kung mas pipiliin ka namin over anything else sa mundong ito, Panginoon. Sa sincere na hihingi ng kapatawaran, bigay mo yung forgiveness. Sa isusuko ang kanilang mga buhay, ngayon sa iyo, Panginoong Diyos, i-pour out mo ang deliverance mo sa kanila. And sa nais ma-experience ng Holy Spirit mo, fill them up, Lord God. Fill them up, Lord Jesus. At malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Wala pong ibang maitaas kundi ang pangalan mo. Walang ibang madakila kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Let it be an intimate moment with you, Lord. Kasi Lord, ilang minuto lang to. Compare sa nakalipas na araw na halos lahat para sa amin. Ang worship namin hindi pa tatagal ng 1 oras. Kaya Lord, huwag kaming magtipid. Huwag kami magkaroon ng reservation, but to give our all to you alone. May taas ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, speak the name of Jesus, Jesus, Jesus. So Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name.
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, praise that name. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This morning, napakahalaga ng ating tatalakayin. And it is my heart desire at prayer ko na ang puso nyo sa umagang to ay magiging magandang lupa, a very fertile na matataniman ng mga bagay about the Lord. And hopefully, and I pray na maraming gigibain sa araw na ito ng mga strongholds na sineset up ni Satan para maraming pamilya ang maging maayos, relationship maging maayos, ministry maging maayos, matrabaho maging maayos sa ibang pag-aaral. So napakahalaga lang kung ang nararamdaman nyo, kinakausap kayo ng Lord, just be humble, just be meek, and accept ang mga correction, mga rebuke, kung sakali man ay gagawin ng ating Panginoon to His Holy Spirit. Ang paksa na aking tatalakayin this morning is, don't trade victory for comfort. Huwag mo ipagpalit ang tagumpay sa comfort zone, sa pa-chill-chill lang, pa-relax-relax lang, pagiging tahimik, walang imik, wala nang pinakamagandang bagay mangyayari sa buhay ng tao ay makita ng mga victories sa bawat laban. 2 Samuel 11:11, and Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing. Very inspiring ang message o ang tugon ni Uriah sa sinabi o naispagawa ni David sa kanya. May mga halagang mga bagay na ating tatalakayin mula sa verse na to, mga important words. Una, of course, ang leading character dito ay si Uriah at si David. And alamin natin kung ano ang naging response nila sa mga challenges na dumating sa kanyang life. At makikita natin na very different ang response nila. And of course, yung the ark, mahalagang bagay na unawain natin to. Ano sinisimbolize nito yung time na yun at sa panahon natin ngayon? And of course, Judah, Joab, and open field. So yun ang mga words na gusto kong i-highlight natin maliban sa dalawang important character na si Uriah at si David. Unang-una, yung Ark of Covenant, the Ark. Then Judah, then Joab, and open field. So what are those words representing o symbolizes sa panahon natin ngayon o sa atin? Let us pray. Father Lord,
I pray na ang aming isipan, ang aming puso ay malaya sa anumang panggugulo, pang-o-oppress, pang-trouble ng enemy. And I pray, Lord, na maging malaya kami na makasumpong ng presensya mo, makatanggap ng mga fresh things galing sa iyo. I pray, Lord, na ang aming puso ay magiging notebook na kung saan ay maisulat mo ang bagay-bagay about you, about Lord. I pray also, Lord, na karoon ng spirit of hunger for you, meekness, humbleness, pagsusuko ng buhay sa iyo. I pray, O Lord God, na may silang na warrior sa aming buhay ngayon, na maging palaban kahit ano po mga problemang nararanasan, anong mga hadlang ang dumarating sa aming buhay. I pray, Lord, magkaroon po ng mga miracles, magkaroon lang po ng mga kagalingan at kapatawaran sa bawat sala na tapat mong hingin ng tawad sa iyo. Lord, pagkabasbasa mo aming tenga, ang aming isipan, ibig mga mata, ng aming puso, para freely, Lord, ay maramdaman ka namin ng lubos. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Pwede na po kayo mo po. Na meron pong binanggit na open fields dito. Ito po yung tinatawag na battleground. So pagka sinabi nating open fields, talagang expose ito sa enemy. Nandun talaga yung nandun yung panganib. And nandun din ang tagumpay. Ulitin ko, nandun ang panganib. But nandun din ang tagumpay. So pagka sinabi natin open field, ay pwedeng pumasok sa ating isipan yung tinatawag na front line o frontliners. Meron mga frontliners sa digmaan. And naalala ko, yung panahon ng COVID, doon nauso yung frontliners, di ba? And nauso doon yung tinatawag na new norms. Alala nyo ba yon? New norms, andun yung work from home, doon nauso yon. Nandun din nauso yung modules na lang, online lesson, ng pag-aaral. Ang naging problem lang, yung new norms na yun ay tila bagang naging part na ng lifestyle ng marami. Mas gusto sa bahay na lang magtrabaho. Pag naghahanap ng trabaho, ayaw nila sa opisina, gusto sa bahay na lang. Even sa mga estudyante, di ba noon, kumukontra. Even mga workers doon, kumukontra. Naku, ang lungkot naman. Ayoko sa bahay mag-aral. Paano yung mga classmate? Kasi we enjoy yung company, di ba? Enjoy natin. Pero ngayon, new norms, sasanay na tayo. No, mas gusto natin sa bahay na lang kaysa pumasok sa school. So, talaga, apektuhan yung lifestyle ng tao. And going back sa frontliners, no, nandun yung mga doctors, tinawag sila mga frontliners, mga nurses, mga pulis, mga sundalo. And malaya sila na makapunta kung saan-saan, priority sila. And not only that, 24/7, dapat sila available. Hindi pwede na hindi sila magpapaistorbo. Kaya nga silang tinawag na frontliners. Walang anumang bagay na importante na dadaig doon sa duty nila and responsibility. Pag needed sila, kahit may panganib, dapat nasa frontline sila. Ulitin ko, dahil frontliners sila, kahit ano pang mga dahilan na pwedeng maging reason nila na hindi pupunta, since role nila yon, nandun dapat sila sa bawat emergency, sa bawat urgency. Klaro ba sa inyo lahat yon? Klaro ba? Klaro ba?
Now, many choose to prioritize their own safety over encouraging, comforting, and saving others. Bilang anak ng Diyos, importante, tinawag tayo maging warrior. Anak ng Diyos, frontliner ka. Pwede bang sabihin sa katabi mo, frontliner ka. Warrior ka. Trabaho natin, responsibility natin, out of love ni Lord sa atin and love natin sa Kanya, na dapat willing tayo mag-encourage, willing tayo mag-comfort, willing tayo magligtas. Naalala ko, no, Brother Jimmy, bata pa tayo noon, siguro mga 30 years ago yon. Hindi ko alam kung naalala ni Brother Jimmy yan. Nagkasakit yung kambal, si Joy at si Ann. Sa Children's Hospital sila na, naalala mo ba yun? So, matagal sila doon. And ang leader noon, although namatay na siya yung leader ng youth. May trabaho. So, yun nakakilala sa akin, sanay na kayo sa akin. Kaya pinagalitan ko talaga siya, mas mahalaga pa ba yung trabaho mo kaysa mapuntahan mo yung kambal na ilang days na sa hospital. Kaya yung namulata siya pag-isip, talagang pinuntahin niya na. But not until naramdaman niya yung galit ko. Sa malingkod ng Diyos, frontliner tayo eh. Hindi pwede na hindi ka magpapaistorbo. Ang gawain ng Pang-Diyos, number 1 priority sa atin yan. Anak tayo ni Lord. Anak tayo ni Lord. Kaya naalala ko, hindi ko alam, wala kaya tayo ng Brother Jim. Nung napauwi sila sa Negros, sa Escalante, and leader ako sa dating organization, halos ay ikot ko yung buong bansa eh. Na taon may gawain doon sa Taal, hindi ko alam kung alam mo yung Taal, sa mismong Bacaolod, Taal Street ba yun? Barangay Taal. And nagkaroon ng kunting pahinga. Tamang-tama yung isang leader doon. Sabi ko, alam mo ba Escalante? Oo, pero tiga-bayugan siya. Sige, samahan kita. Lagang hinahanap namin. Doon ako lang experience na pati sa bubong, nalagyan ng tao, pati baboy. Pupunuin talaga. Kasi ang biyahe doon, hindi pa ganun kadalas. Pupunuin talagang ang bubong. And nakita ko yung kambal, siguro high school na siguro sila noon, kasi nag-umpisa sila rito, elementary. Na-meet ko si Sister Vilma, but si Jimema, hindi ko alam kung naandun, but si Brother Jimmy noon, nagbabangka, may binili kaya yatang bangka noon. Now, listen to this, mga kapatid. Ulitin ko, anak ni Lord, frontliners. Sabihan mo katabi mo, frontliner ka. Ito nagiging problema ng marami. During COVID time, ang daming simbahan ang nasarado. But, during COVID time din, isinilang ang maraming ministry sa church na to. Pinangalak yung digital ministry. At sa pamamagitan ng digital ministry, meron tumanggap kay Lord at meron na bautismohan. First time natin nagawa yun. And ang church ay humaharap sa maraming laban. Actually nga, napapaligiran tayo ng maraming kalaban. Ang number 1 enemy natin ay walang iba kundi si Satan. Unawain niyo ito na mabuti.
Sa bawat lugar, bawat tahanan, bawat lugar na pinagpasok mong trabaho, school, may mga spirits na umaaligid dyan, na gumugulo, naninira ng bawat relasyon. And kung hahayaan mo yan, ipipikit mo lang mata mo para masabi mo sa kasama mo, okay, para wala ng gulo, wag na natin pag-usapan yan. Wag na natin pansinin yan. Remember this, pagka inalaw nating enemy na kumontrol na, at nakapag-enthrone na yan sa heart mo, sa mind mo, ang tawag dyan stronghold sa Bible, pwedeng maging new norms na yan sa buhay mo, sa pamilya mo. Makakasanayan na. Maging normal na lang yan. So my point is, kapatid, maraming mga mananampalataya, they choose sa pakunwaring kapayapaan para wala lang gulo, para wala lang debate araw-araw, wala lang away. Huwag na natin pag-usapan yan, huwag na natin pansinin yan. They choose temporary peace, they choose pakunwaring kapayapaan over victory. Dahil ang sa mind nila, para wala ng gulo, tahimik na lang. Instead na maging frontliners tayo at maging palaban tayo, marami sa mga nagsasabing kumikilala kay Lord, umiiwas na lang, nagtatago, umaatras sa comfort zone nila. Ulitin ko, dahil sa mind nila, para wala lang trouble, wala lang gulo, wala lang away. Huwag nyo lang pansinin, pikit nyo lang mata nyo, takpan nyo lang tenga nyo. Importante, walang gulo. Pero tandaan nyo, kapatid, pagka hindi natuldukan ang kaaway, maraming idadama yan. Pagka pinayagan mo lang mag-penetrate sa isipan mo, puso mo, it may affect your relationship sa loob ng family. Relationship mo kay Lord, at kung may ministry ka, pwedeng maapektuhan. Bilang anak ng Diyos, kapatid, frontliner ulit. Paalala, frontliners tayo. At ang church ay dumadaan, not only this church, lahat po ng iglesia ni Lord, parating may laban yan. At sa gitna ng laban na yan, kapatid, I urge everyone, never align with the enemy. Tayuan mo yung tama mong lugar sa katawan ng Pangdiyos. Meron pong binanggit si Winston Churchill, to each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing. Ako nagkaroon ng maraming experiences yan sa mga members church o brad o sister, need ka. Tulad mga phase 9, yung challenge sa inyo kahapon, kapatid, ay isang opportunity, isang door na nag-open sa inyo. May challenge. Magtutulungan ba tayo rito o sa bahay lang kayo at walang pakialam? So sa ating lahat ay magkakaroon tayong opportunity na makalabit ng Diyos sa pamamagitan leaders nyo. Brad, sister, moment mo na to shine. Naalala ko sa dating
pinanggalingan natin ng organization, linapitan ako ng isang district presbyter mula Batangas. Kasi in time na yon I think the following day magkakaroon ng election. At bagito ako, actually tigalabas ako ng organization dahil baptize ako sa ibang bansa. Hindi talaga ako laki ng organization na yon. At kinausap ako, sabi niya sa akin, Brad, si Pastor Lotero yon, Pastor, bihira dumarating opportunity. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari. Huwag mo sasayangin. Ako talaga pinunta niya, gabi yun, nakaupo kami mga kapwa pastor doon sa Acts Bible School. Sabi niya, huwag sayangin. Huwag sayangin. At yan din po ang paalala sa inyo. Pag kinalabit na kayo, huwag niyo sasayangin. Galingan mo na. Maging palaban ka na. Dahil ang nakataya diyang kapatid ay ang kingdom ni Lord. Kaligtasan ng tao, pagbuo ng pamilya. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified. At nais kong dagdagan kung wala kang time. Kasi marami namang qualified, maraming prepared na, matatagal na sa Panginoon. Ang problema, hindi mo pwedeng istorbohin. Pwede mo lang silang istorbohin pagka-araw ng linggo at Sabado. Other days, hindi na. Tanda mo kung anak ka ni Lord, 24/7 ka parati kay Lord. Wala nang pinakamas mahalaga kaysa ang kaharian ng Pangdiyos. Sana naiintindihan mo yan. At kung hindi, at lost ka sa place mo sa gawain ng Pangdiyos. So comfort is the enemy of calling. My question for all of you, are you trading victory for comfort? Kaya maraming mga anak ng Pangdiyos, they are missing true victory sa buhay nila. Kasi panay excuse sila. Hindi maistorbo. Panay atras sa laban. Kaya hindi sila nakita ng deliverance, hindi sila makita ng great miracle, hindi sila makita ng malaking blessing galing kay Lord at pagbubuo ng pamilya. Dahil mas gusto nila walang gulo, walang away, tahimik sa bahay, walang pakialaman. That's comfort. That's comfort. So comfort is the enemy of calling. Sa ating lahat, are you actively avoiding the hard but necessary actions that you need to take? Are you allowing your blessing, yung posisyon mo sa work, yung trabaho mo sa school, schooling mo, mga activities mo sa labas ng church, to distract you from what truly matters? Hello? Na meron tatlong bagay o gustong i-share sa inyo about the object of faith. Unang-una, that your faith might be free to worship God. That your family might be free to stay together. That your future might be free to live in peace. Patungkol kay David, usapan natin yung unang karakter dito, si David. Yung time na yon, sunod-sunod na yung tagumpay ng Israel. At yung time na yon ay hari na si David. Marami na silang mga bansa, mga kalaban na tinalo. At sa gitna ng malaking blessing na yon, maganda na yung palasyo, maayos ang posisyon niya sa trono, dati patago-tago siya, hinahunting siya. Nagpakunwaring siraulo pa nga siya, may time na galon. At this time, kapatid, all right na siya. All right na. Walang makatalo sa kanila. Lahat ng kalaban nila, natatalo. So it was a season of success.
Sino ang nasa season of success ngayon? Paano mo ginagamit yung success na yan? But, during yung time ng success na yon, ito yung panganib. Kaya marami na akong kinausap dito, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang kukurap. Baka biglang ma-overwhelm ka lang kaaway, kakala mo, alright na ikaw. Nagkaroon siya ng maling desisyon. Dahil instead, pangunahan niya ang laban, pinadala niya si Joab at siya ay nasa Jerusalem. Reading 2 Samuel 11 verse 1, it was now spring, and during spring, it was a time when kings go to war. Ulitin ko, it was a time na dapat mga hari ay nasa lugar ng digmaan. Pero anong ginawa ni David? David sent out the whole Israelite army under the command of Joab and his officers. Anong introduction ng verse? It was a season wherein kings go to war. Si Joab ba ay king? Hindi. Ang king, si David, dapat siya ang nanguna sa laban. So they destroyed the Ammonite army and surrounded the capital of city of Rabbah. But, sabay-sabay natin basahin, David stayed in Jerusalem. It was the biggest mistake ni David sa buong buhay niya. Na naapektuhan ang trono niya, naapektuhan ang family. Listen somebody, baka para sa iyo itong message na to. Dahil sa maling desisyon na yon, mga buhay ng mga anak niya nawasak. Wasak ang family niya. Pero dahil pangako ng Panginoon Diyos kay David yung trono, hindi siya nawalan trono. Pero aanin mo ang trono kung wasak naman ang pamilya mo. Aanhin mo ang posisyon mo kung wasak naman ang pamilya mo. Aanhin mo ang pera mo kung wala ka namang part sa kingdom ni Lord. David lost the battle in saan? Sa open field ba? Saan natalo si David? David lost the battle in the bedroom. Why? Because he skipped the battlefield. Yung mga hilig umayaw, hilig umiwas, ayaw magpaistorbo. Remember, ang kaaway, nandyan din sa trabaho mo, nandyan din sa school mo, nandyan lang. We are surrounded by a lot of enemies sa panguna ni Satanas. Hindi siya natalo sa battlefield, sa natalo si David sa kama, sa bedroom, sa loob ng comfort zone niya, sa palasyo. So when David stayed back, naiwan siya, na-expose siya sa temptation. Yung masyado nalilibang na sa pag-aaral, yung mga masyado nalilibang na sa trabaho, tandaan mo, bawat lugar, may espiritong kumokontrol. Baka kala mo alright ka. Yung pala, nawawala ka sa natono sa mga desisyon mo. Nalalayo ka na sa perfect plan ni Lord. At pinipilit mo lang ma-cover up sa ginagawa mo every Sunday or even Saturday. So akala ni David, wala nang laban pagka naiwan sa Jerusalem.
ang destroyer na sa lahat ng lugar yan. Pasimula pa lang creation ng mundo, sa panahon ni Eva, nandun na si Satanas. Parents, head of family, fight for your family. Fight for ministry tayo narito, mga anak ng Pang-Diyos. Alam niyo ba, evil powers did not take a day off just because David chilled. Akala ni David, porket pa-chill-chill siya, pati mga masasamang espiritu, pa-chill-chill din. Kamali si David. Hindi nagde-day off si Satan. Kung inakaalam mo, kung nasa ministry ka, Sabado, Linggo, nandun lalaban sa'yo hadang si Satan. Kahit wala ka sa ministry, kapatid, kahit hindi ka active sa church, kahit pa-relax mode ka, pa-chill-chill, o work mode ka, o study mode ka. So anumang mode mo, si Satan parating fighting mode yan, Brother Julius. Hindi nagpapahinga yan. So bakit mawawala ang mind mo sa kingdom of God? Porket Lunes, porket Martes, porket Merkules, porket Sabado, o Biyernes, at Sabado, Linggo ka lang ang mind mo para kay Lord? Mukhang masyado tayo nadaya ni Satan. So the evil powers don't take their day off. At sa panahon na yan, kapatid, habang nag-relax si David, umatake ang kaaway. At pagkabangon, lumakad sa paligid si David at nakita niya si Bathsheba. May asawa si Bathsheba. At naakit siya. To make the story short, nagkaroon ng adultery dahil hindi sumama sa laban si David. Dahil ayaw niya magpa-istorbo. Gusto niya mag-relax, magpahinga. Kala niya walang kalaban, aatake. Dahil wala siya sa open field, wala siya sa front line. Mas matindi pala ang kalaban doon sa bedroom niya, sa palasyo. At yung adultery na yan ay nagbunga ng bata. At nung nalaman ni David na nabuntis niya ang asawa ng kawal niya, nagplano siya ng malaking cover-up. So panahon din ni David, may malaking cover-up na. Tulad ng nangyayari ngayon sa politics natin. Kaya nag-isip si David, kapatid, pagka wala ka sa front line, at so busy ka sa ibang bagay, aside sa kingdom ni Lord, marami kang maling desisyon mangyayari nang pwedeng maka-apekto sa marami, at particularly ang church. Dahil ang mind mo, dahil wala ka sa front line, wala ang mind mo sa plano ni Lord. At katulad ni David, instead nag-isip ng maganda, dahil sintunado na siya, disconnected siya kay Lord, instead magsisi, nag-isip siya pa paano niyang pagtatakpan ang pagbubuntis niya sa asawa ng kawal niya. Bigat no, mga kapatid. So ginawa niya, nagsulat siya, Joab, pauwi mo si Uriah. Kailangan niya magpahinga. Kailangan niya mag-chill. Alisin mo muna sa front line. So kunwari, pinakinamusta ni David si Uriah, kamusta doon? Okay, grabe ang laban. Pero nananalo tayo. Then sabi ni David, okay naman pala ang balita. They're doing well.
Iba talaga tayo. Umuwi ka muna. Mag-relax ka. Mag-chill ka. Huwag ka muna magpa-istorbo. Huwag ka muna maging frontliner. Huwag mo muna isipin ang church. Huwag mo muna isipin yung mga ministry mo. Relax ka muna. O gawin mo muna trabaho mo sa work mo. Gawin mo nga yung schooling mo. Pero ang purpose talaga ni David, para tabihan ni Uriah si Bathsheba. Para mapalabas nila, hindi si David ang nagbuntis, kundi si Uriah. Excuse me. Pero alam niyo ba, iba si Uriah. Hindi niya maatim na habang ang makasamahan niya na mga frontliners ay nakikipagdigmaan at diniligtas ang bayan nila. Kasama si Joab, kasama ang Ark of Covenant, ay siya ay mag-i-enjoy sa kanyang asawa. So hindi siya umuwi. Alam niya, sa ang turo ng Bible, natulog siya kasama mga servant ng palasyo. Kasi hindi niya maatim na nag-i-enjoy siya habang makasama niya nakikipaglaban. E nalaman ni David na hindi umuwi. Sabi niya, in my own words, ano to? Kamu Uriah, sayang naman. Nandito ko na rin naman. Enjoy. So, linasing ni David. Yung sumunod ng gabi, nilansing. So, akala ni David, lasing to. Uuwi sigurado to. Eh, alam mo naman malasing, wala na yan. Kung ano na pinaggagawa niya, kung ano na sinasabi. Still, iba si Uriah. Devoted talaga siya. Committed talaga siya. At yun na ang nawawala sa maraming anak ng Pang-Diyos. Yung commitment. Ang commitment nila ay Sabado, Linggo lang. Kaya wala silang nadadalang soul mula sa work nila, mula sa school. Wala silang na-encourage, wala silang na-comfort. Wala silang na-a-uplift. Dahil ang commitment nila ay Sabado, Linggo lang. Alam nyo ba, maraming mga tao, instead na sa front line o sa open field, sa ministry, sa gawain ng Pang-Diyos, mas gusto nila na walang commitment. Mas gusto nila walang responsibility. Lisyan, paupo-upo lang. Then uwi, upo. So, challenge kong bawat isa na, itaas mo pa ang uri ng relationship mo kay Lord. Naalala ba sa panahon ni Gideon? May need. So may panawagan, may kaaway tayo. At ang daming dumating. So sabi ng Pang-Diyos, Gideon, masyadong marami sila. Kasi alam niyo mga kapatid, para maunawaan niyo, ang hirap, ang dami nga kayo, tapos papasok kayo laban, di mapapansin mo makatabi mo, unting-unting umaatras, nakakadama yon. Hello, nakakadama yon. Sandali lang, ba't ako naiiwan dito? Yung ginawa ng Panginoon sa kay Gideon, sabihin mo sa napakarami ay, mga gustong umuwi na, mag-asamang asawa, umuwi na. Alam nyo, ang nagsipag-uwihan, ayaw sa front line, ayaw ng laban, 22,000 ang nawala. And sabi ng Panginoon, marami pa rin Gideon. Panibagong test, lahat ng iinom, na ang tubig mula sa sapa ay kukunin mula sa kamay at hindi didila sa tubig. Lahat ng dumila, pauwiin mo. Ang daming pa rin umuwi. Alam niyo kung ilan nang naiwan? 300. But those 300 defeated yung marami, 100,000 na kaaway. Kasi committed sila. Going back kay Uriah, alam niyo ba, sa 2 Samuel chapter 23, binanggit doon yung 37 mighty warriors ni David. Merong 37 mighty warriors ni David. Grabe mga warriors niyan. Matitindi yan.
At alam nyo ba, si Uriah, 37 si Uriah ang pinakakulelat. Pang 37 siya. Ulitin ko, ilan ang mighty warrior si David? 37. Pang ilan si Uriah? Dulo ng listahan. Pero siya lamang ang binigyan time sa Bible na ipaalam kung anong uri ng commitment siya. Na handa niyang pagpalit ang pamilya niya para sa interes ng naakarami, which is Israel. At kung sa panahon natin ngayon ay ang church. Walang binanggit mula sa number 1 na warrior ni Lord hanggang sa 36, walang binanggit patungkol sa kanila kung pinagpalit ba nilang pamilya nila. Si Uriah, kapatid. Lasing na siya. Dapat wala na siya sa tamang pag-iisip. Linasing ni David. Pero still, Brother Julio, grabing commitment niya. Bakit ako uuwi sa asawa ko? Nandun si Joab. Nandun yung Ark of Covenant. Hindi ko kayang maating. Kasi, ang nature ni Uriah talagang napagandang example sa isang anak ni Lord, truly committed sa kingdom of God. Now listen to this at basahin natin. Sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Now, gusto ko maintindihan nyo, yung level ng mga espiritu na gumugulo sa tao ay 4 ang grupo. At ang bawat isa pataas ang pataas yan. Una, anong grupo ng masamang espiritu na encounter natin? Please open your mind. At itong 4 na to, present yan sa bawat lugar. Bawat countries, bawat provinces, bawat city, bawat barangay community, bawat tahanan, bawat lugar ng trabaho, present yung 4 na yan. Siguro sa susunod, explain ko kung anong mga 4 na to. So ano yung 4 na yan? Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places. Just, bigyan ko lang kayo ng kunting background, no? Unawa, lalo-lalo sa pinakamataas na rank ng espiritu, na itong espiritu to ay yung gugulo sa isipan mo, gugulo, mag-o-oppose sa'yo, mag-o-oppress sa'yo, mag-trouble sa'yo. So, ang pinaka-matindi dyan, pagka na-encounter mo yan, tundukan mo na kaagad. Yung spiritual wickedness in high places, nandyan na yon. Adultery, fornication, nandyan yung homosexuality, spirito ng pagiging bakla, pagiging tomboy, nandiyan ang matitinding kasalanan na pagka pinahinayaan mo, sisira talaga yan sa loob ng pamilya. Iisa-isahin yan. Iisa-isahin yan. So ito yung pinakamabigat pagka hinayaan mo. Pagka hindi mo linabanan. Ito na talagang sisira. At yun ang sumira kay David sa pamilya niya. Nung pumasok ang adultery kay Bathsheba, wasak ang pamilya niya. Biro mo, magkapatid, nagpapatayan. Isang kapatid, rinape ang isang kapatid. Wasak ang family ni David. Bakit? Instead na sa front line siya, gusto niya magpahinga. Trabaho niya yun eh. Hello?
trabaho niya yun. Dapat ang hari nandun. Trabaho niya yun. Pero gusto niya mag-chill, ayaw magpa-istorbo. Kaya Brother James, wasak ang family. So, paano natin lalabanan to? Spirit to eh. Hindi tao kalaban mo. For example, may nangyari sa hindi maganda sa anak mo o asawa mo, parents mo, hindi sila ang kalaban. But yung spirit na gumugulo sa kanila. Kaya kung ipikpikit mata mo lang, hindi ka iimik, pwedeng lumala yan. So how will we defeat itong spirit sa to na kumukontrol sa lahat ng lugar, na gustong sumira maraming pamilya? Ang sabi sa verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So David left his post sa battlefield at pinagpalit niya ang tagumpay sa comfort, kaya na-expose siya sa maraming forces of darkness na binarintay ni David. Ingat kayo sa spirit sa yan. Yung apat na yan. Ingat. It could happen sa loob ng school mo. It could happen sa place of work mo. It could happen anywhere. Kaya nag-warn si Paul, ingat. The only way na ma-overcome natin yan ay to take the whole armor of God. At kung kayo may mga Bible study, sa mga pag-aaralan niya, ituturo sa inyo yan, kung ano yan. Kaya sa ating lahat, huwag tayo maging unconcerned o complacent pagdating sa pamilya o ministry mo. Kapag ka mali, may nakita kang mali. Kahit may time, kapatid, na maaaring hindi na kayo magkikibuan o magkakaroon ng gulo, huwag kang tumahimik. Rebuke, correct kapag ka mali. Kasi pagka pinalampas mo, handa mo, pwedeng gumulo yan. Na, totoo ba yung sinasabi ko? Naalala niyo sa Bible, may umalis sa masamang spirito? At nung bumalik siya, mag-isa pa rin ba siya? May kasama na siya. Lumalala yan. At sa ministry ito, ang dami ko nakita yan. May pamilya, dati isa lang yung bakla. Ngayon, 3 na yata sila sa pamilya. Totoo yan, kapatid. Lumalala yan. Pagkahilayaan mo. Dati, isa lang, walang nagsusugal. Pinapasok ng magulang. Dati, nanay lang nagbibingo. Ngayon, ilan ng anak nagbibingo. Naging lifestyle na, naging kultura na ng pamilya. Kapatid, wake up. Huwag kang aal sa front line. Huwag kang kukurap biglang anak ng Pang-Diyos. Kahit nasa work ka sa school, anytime pwede umatake ang mga spirits na yan. Dati isang kurakot lang sa pamilya. Ngayon, ilan ang kumukurakot. Dati isa lang nakukulong, walang nakukulong. Ngayon, ilang na nakulong? 1, 2, 3 sa pamilya. Naging new norms, Brother James, parang normal na sa kanila yun. Why? Meron ayaw ng laban. Katulad ni David, ayaw ng laban. Para tahimik lahat. Wala ng gulo. Hindi mo alam, mas guguluhin ang pamilya natin. Mas gugulin ang church kung saan ka kabilang. Kapatid, kung hahayaan natin yung mali, ipipikit natin for the sake, tahimik lang. Maraming ganyan, kapatid. Tikom lang natin bibig. Hayaan lang natin. Kapatid, kung ganyan ka, unreliable ka, undependable ka. Hindi pa pwede compromiser tayo. Kasi ayaw mo makasakit ang damdamin. Remember, hindi tao kalaban natin, evil spirit na gustong kumontrol sa isipan at puso. Ang pwedeng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, magulang mo, ka-church member natin. Pag hinayaan natin ganung ugali nila, magtutuloy-tuloy yan. Nakita niyo, nakakarinig tayo. Ay, ganyan talaga yung pamilya niyan. Pamilyang matataas ang pride. Pamilyang talagang mababa ang tingin sa mga taong mababa. Why? Hinayaan nila. Walang nagtuwid, walang nag-rebuke. Kaya naging kultura niya
new norms ng pamilya noon. Ganyan talagang pamilya niyan. Pamilyang walang respeto. Pamilyang mapagmalaki. Kasi nahawa-hawa na. Pare-parehas na. Kaya kawawa tayo mga maliliit. Mamaliitin tayo. Walang re-respeto sa atin. Kasi maliit at sila matataas. Spirit na hinayaan na lumaganap at kumalat sa loob ng pamilya. Kapatid, sa ating lahat, tayuan natin kung ano yung tama. Tumayo tayo sa side ni Lord bago may madamage sa family natin at madamage ang ministry. Ang nakakalungkot, makikita natin sa church, marami ang nawawalang mga faithful na manampalataya. Not only here, but marami mga churches. Nakakalungkot. Dati nagagamit na, dati may ministry na, yung pamilya-pamilya. Problema pati anak na dadamay. They fail to see kung paano sila sinisira ng mga evil spirits. At hinayaan nila gumulo sa isipan nila at sa puso nila. So marami mga manampalataya, kapatid, they excuse themselves mula sa mga spiritual battle, spiritual warfare. At ang malungkot, maraming mga manampalataya, mga anak ng Pang-Diyos, lumalapit lang kay Lord pag kami pangangailangan. Pero si Uriah, hindi. Hindi niya pinagpalit ang panalilian, comfort, kaligayahan. Gusto niya sa laban siya parate. Ang sabi ni C.S. Lewis, it may be difficult for an egg to transform into a bird. But it will be even harder for it to learn to fly while still being an egg. At this moment, we are like eggs. You can go on indefinitely just being an ordinary, decent egg. Tama lang, kapatid. Tama lang yung parating umaatras, parating excuses. Maging palaban na tayo. So going back sa talatang nabasa natin, binanggit ko sa inyo, tatlong mahalagang bagay, yung Ark of Covenant, si Judah, at si Joab. Anong sinisimbolize nito? Number one, anong nasa open field o nasa front line? It is the Ark of Covenant. The Ark of God was there. Ang sabi 2 Samuel 11:11, and Uriah said to David, the Ark and Israel and Judah are dwelling in the tents. Na anong importance ito? Pagka sa Old Testament, pagka binanggit yung Ark of Covenant, it symbolizes yung presence ni Lord. So, ibig sabihin, sa battlefield, nandun ang presensya ng Diyos. Kaya huwag kang mawala sa laban, Brother Pastor Jomel, sa ating lahat. Huwag tayong mawala sa laban. Dahil nasa laban, nandun ang presensya ng ating Pang-Diyos. Huwag kang aatras sa ministry. Huwag mong gawing Sabado at Linggo lang ang posisyon mo sa gawain ni Lord. Even tayo mga parents dito. Fight your family. Kung saan ang laban for family, nandun ang presensya ng ating Pang-Diyos. Kaya pala hindi naakit si Uriah na umuwi sa bahay nila. Kasi napil ni Uriah, kung uwi ako sa bahay, wala doon Ark of Covenant. Wala rin ang presensya ni Lord. Kita niyo si David nung nawala sa battlefield? Ano nangyari sa kanya? Walang Diyos na nag-ingat sa kanya. Actually, nag-open siya ng door para manaig yung evil spirit na present doon. So yung battlefield, yung open field, yung front line, nandun si Lord. Ay malungkot, dapat nandun ang hari, wala dun si David.
So na-realize si Uriah, kaya ang galing niya humindi. Ang tapang niya humindi, kahit na si hari na ang nag-utos sa kanya. Kasi there's something na nasa mind ni Uriah na nakalimutan ni David. Alam ni Uriah, in the presence of God, there is victory. At hindi siya matatalo. Naalala siya sa 2 Kings 6, di ba nung nagising si Gehazi, ang sabi ni Gehazi, Elisha, napapaligiran tayo ng kaaway. Anong sabi ni Elisha? Lord, open the eyes of my servant. Nung tinatch ng Pangdiyos yung mata ni Gehazi, nakita niya, mas marami palang anghel ng Diyos ang napalibot. Grabe, nararamdaman ko, matay balahibi ko. Pagka lumalabang ka, nandyan mga anghel ni Lord. Pagka ikaw, kapatid, ay 24/7 for God, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sasamahan ka parati. So when you distance yourself from God, you lose the spiritual insight. Kaya alam niyo mga challenges mga pastor, pagka hindi nauunawaan ang heart, ang mind ng pastor, it is because sa mga tao na nawawala na sa presence ni Lord. Ang mga tao na kaunawa lang sa mind and heart ng pastor, mind ng Pangdiyos ay mga tao na babad sa presensya ni Lord. Madali silang makausap. Kasi naiintindihan nila ang tibok ng puso ng Diyos. So yung ginawa ni David, na pauwian si Uriah, isang ebidensya na wala na si David sa presensya ng ating Pangdiyos. And the only reason bakit pinauwi si David, tulad sinabi ko sa inyo, was to cover up yung spiritual decay ni David para lang mapagtakpan. At alam ni Uriah that in the presence of God, there is peace that cannot be duplicated. Ano tong peace na to? It is a peace of knowing that God is omniscient. It is the peace of knowing that God is omnipotent. It is the peace of knowing that God is omnipresent, all-knowing, all-powerful, everywhere. Number 3, Uriah knew that in the presence of God, there is power that cannot be disturbed. At yung power na yan na galing kay Lord, kayang labanan anumang tukso, anumang paggugulo ng kaaway sa ating isipan. Ito yung power na maghatid ng restoration sa atin sa Panginoon Diyos. Ito yung power na mag-strengthen sa atin. Number 4, Uriah knew that in the presence of God, there is provision that cannot be diminished. Explain ko sa inyo na mabuti ito. Sa Philippians 4:19, and the same God who takes care of me will supply all your need from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Too many try to put the blame on God for, which have been given to Jesus, Christ Jesus. Pakibura ni iba dyan. Hanggang Jesus lang tayo. Nung naalala nyo ba, in-explain ko ito, itong chapter na ito, Philippians 4, nakapanglaman doon yung nararanasan ni Paul. Ang sabi ni Paul, kahit hindi kayo mag-support sa akin, okay lang. Although importante sa akin yung support nyo. Naalala nyo yung sinabi ko na sa inyo? Kasi my Lord, my God, shall supply all my needs. Now, yung mga baguhan dito, baka isipin nyo, pag nag-church na ako, pag naka-kay Lord na ako, ipoprovide na ni Lord lahat. Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Now, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Yung wala ta kay Lord, pagka kinakapos tayong tampera, ano nangyayari? Sanla doon, sanla dito, lapit kay Bombay. Di ba? Ang problema kung magnanakaw ka, ang problema kung magbebenta ka ng illegal. So yun lang, ang ganda lang yung takbo ng utak natin. Kasi wala pa si Lord eh.
Ulitin ko, hindi porket na kay Lord ka, automatic dadating lahat ng provision. Hindi ganun yon. Ang ibibigay sa iyo ni Lord, yung lakas ng loob, ibang uri ng dunong, diskarte sa buhay. Naalala ko yung buhay pa si Ompong. There are times, tricycle driver siya. There are times, magko-construction siya. Bakit? Lahat ginagawa niya para mapakain ng pamilya niya. Saan galing yung dunong na yun? Kay Lord. So yun ang ibibigay sa iyo. Magbabago ang pananaw mo, magbabago ang takbo ng utak mo. At hindi ka mawawala ng pag-asa. Naalala ko, may kwento nakarating sa akin dito mula Phase 9. Nagbebenta siya ng ice, kung ano-anong binebenta. Pero pagka wala si Lord sa'yo, baka kung ano nang gagawin mo. Suko na lang. So yun ang ibig sabihin ng Philippians 4:19. God will give you wisdom and knowledge para dumaloy ang blessing na galing sa Kanya. Unlike wala tayo kay Lord, ang lungkot pa sa iba kapatid, excuse me, saradong isipan wala kay Lord, pati sarili binebenta na lamang. Totoo ba yan? Totoo yan kapatid. Totoo yan. God has not run short of blessing to give us. Rather, we are not in the right place to receive them. Ang problema kaya hindi dumating blessing, nasa maling lugar ka eh. Wala ka sa front line, wala ka sa laban, wala ka sa church, inactive ka. Naalala ko, may nagkwento sa akin kasi meron yata mga clothing binigay ito si Jose at si Rona sa Kalaka Phase 9. Tapos meron yata yung people lumapit, sa akin na to. Sabi nang sumagot yata yung isa sa sabi ko, madalas ka namang wala eh. Unlike tong dalawang to, parati na sa church. Ito yan, pagka nasa tamang lugar ka, expect mo may pagpapalang darating. Pero kung parati ka wala, mamimiss mo ang blessing na ating pang Diyos. It's only the presence of God that we can truly embrace the promise. Kaya, kapatid, huwag ka mawawala. Sabi mo katabi mo, huwag ka mawawala. Huwag ka missing action. Number 2, ano pang meron sa open field? Hindi lang Ark of Covenant doon, nandun ang Judah. Alam niyo bang ibig sabihin ng Judah? Sa 2 Samuel 11:11, and Uriah said to David, the Ark and Israel and Judah are dwelling in the tents. Anong sinisimbolo sa Judah? The name Judah means praise. At yung praise na yon ay nasa front line, sa open field. Naalala nyo, nakakulong sila sa Philippi, si Paul and Silas. Habang nakulong, anong ginawa nila? Umawit lamang. Umawit lamang. Yan ang nangyari. Nakalaya sila. Kita nyo kapatid, pag sa presence ka ni Lord, meron miracle nangyayari. Pangatlo, ano pang nandun sa open field? Ark of Covenant, Judah, at si Joab. Sa 2 Samuel 11:11 again, and my Lord Joab and the servants of my Lord are encamped in the open field. Anong ibig sabihin niyan, kapatid? Iba pagka warrior ka, iba pagka frontliner ka, iba pagka totoong anak ka ni Lord, ang hahanapin mo, katulad mo rin. Kung nasaan ang kapatiran mo, nasaan ang sister mo, nasaan ang brother mo, naandun ka. Hindi ka mawawala. Ang sabi ng Hebrews 10:25, some people have given up the habit of meeting for worship. Maraming mga tao, kita nyo, umulan ng malakas kagabi, ang dami nating wala. Kasi maraming mga taong ganyan, may ganong ugali talaga. Okay lang ma-miss ang worship. Bakit importante ang worship? Kasi nandun si sister, nandun si brother. Bakit importante ang fellowship? Nandun ang Ark of Galwanan, nandun si Lord. Nandun ang praise. So sa bawat pagtitipon, tulad nito, nandito si Lord, nandito ang pagpupuri.
Nandito ang provision. But we must not do that. Anong payo ni Pablo? Huwag nating gayahin yon. We should keep on encouraging each other, especially since you know that the day of the Lord's coming is getting closer. Kaya pagka frontliner ka, pagka anak ka ni Lord, hanap mo kapatiran. Alam niyo, sa journey ko bilang pastor, dumating sa akin, mas gusto ko kasamang tiga-church. May reunion kami, no? May galing magkakapatid, hindi pumunta. Mas gusto ko kasama kayo. But not until dumating ka sa position na acknowledge mo anak ni Lord, hindi mo mauunawaan ako. Pero pagka-feel mo na anak ka ni Lord, mauunawaan mo ako. Diba? Birds of the same feathers, ano? Kaya kung totoong anak ka ni Lord, hanap mo ang isa't isa. Pero pagka hindi ka totoong anak ni Lord, wala akong pakialam kung pastor yan nagtatanong. We attract each other. Kaya pala ganun na si Uriah. Pinagpalit niya yung ganda ng asawa niya sa doon sa field. Kasi naandun yung brothers niya. Nandun yung makasamang niyang warrior. Nandun yung Ark of Covenant. Nandun ang praise. So ibig sabihin sa lahat sa ating kapatid, kung nasaan si kapatiran, dapat nandun tayo. Sa ating lahat, sa anumang oras, sa anumang lugar, sa school ka man o sa work, saan ka man, pakita mo kay Lord, you delight in Him. Hindi ka lang nagdi-delight sa pang-Lord, panggawain ni Lord every Saturday o Sunday. But you always delight in Him sa anumang kaparaanan, 24/7. Bilang anak ni Lord, paalala, warrior mode tayo. Army tayo ni Lord. Paramdam mo sa makasama natin dito, sa ka-churchmates mo, ka-laborers mo, na pwede kang maistorbo. At dependable ka, at reliable ka, at hindi ka too busy. Hindi porket tumataas sa sweldo mo, tumataas sa katungkulan mo, o busy ka sa work, ay wala ka lang time na magpaistorbo. Dapat nga mas lalong magpapaistorbo tayo kasi nakikita natin pinapromote tayo, Lord. Amen po ba? Pinagpapala tayo ni Lord. So sad. Iilan lang siguro yung ganon. Hey, I owe this position to Lord. Pwede nyo akong istorbohin. Dapat hindi tayo too busy for God's kingdom. Remember this. Mag-show up ka man o hindi, ulitin ko, mag-show up ka man o hindi, ang laban ay tuloy-tuloy. Naintindihan nyo? Kaya wala man si Uriah, wala man si David, kung sakali man di nang bumalik si Uriah, ang laban tuloy-tuloy pa rin at nandun ang Ark of Covenant. Matakot ka man, mag-withdraw ka man, mag-compromise ka man, wala kang gustong masaktan ng damdamin, tandaan mo, anumang gawin mo, ang laban tuloy-tuloy pa rin. May wawasakin ang kaaway. Alam niyo, may mga tao malapit na magtapos, may mga tao they justify yung lack of participation nila dahil iniisip nila, hindi mo na ako pastor. Hindi mo tinawag mag-preach. Hindi mo teacher. Pero tandaan mo, hindi ka mang pastor, hindi ka mang teacher, wala ka mang ministry. Tungkulin natin lahat. May balita ang patungkol kay Lord. Tungkulin natin lahat magpalakas, mag-encourage, mag-motivate. At bilang kawal ni Lord, expected tayo ng ating Pang-Diyos na sa front line tayo parate. Alam niyo, may mga tao, they stop fighting sa battle ni Lord because they feel that their personal wars are more important. Sa ating lahat, hindi dahil sa minamaliit ko ang pinagdadaanan mo.
Ulitin ko, hindi sa minamalit ko ang pinagdadaanan mo. Pero meron kasing pangako sa 1 Corinthians 13, there isn't any temptation that you have experienced which is unusual for humans. God who faithfully keeps His promises will not allow you to be tempted beyond your power to resist. Tanda mo, basta nasa front line tayo, hindi tayo hahayaan ni Lord na matalo. God will always make a way. Personally, ang dami ko na-experience ganyan. Ilang beses ako linigtas sa matitinding tukso. He will also give you the ability to endure the temptation as your way of escape. Sa ibang version, hindi nyo masyado makikita yun eh. Pero dito sa version to, sa God's Word Translation, makikita natin yung bibigyan ka ng lakas para mapaghindian ang mga tukso. Kasi ibang version, God will make a way. Diba? Sa mga impossible way. Pero dito, mas pinaliwanag. Bibigyan kang kakayanan para mo overcome ano mang pinagdadaanin yung problema. Ulitin ko, hindi dahil sa minamalit ko kakayanan mo o pinagdadaanan mo, pangako talaga ni Lord yan eh. Kung nasa frontline ka, hindi ka niya pababayaan. God will comfort you, God will encourage you, God will strengthen you. At sa ating lahat, may magandang plano ang Pang-Diyos sa atin. Sa Philippians 1:6, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished in the day when Christ Jesus returns. Tatapusin niya yung kapatid, kaya huwag ka mawala sa frontline, huwag ka mawala sa gawain, huwag ka mawala sa ministry mo. Don't be too busy na hindi mo na mamonitor ang ministry pinagkatawala sa iyo. Kasi may pangako si Lord. Ano man journey pinagdadaanan mo, tatapusin ni Lord ang plano niya para sa iyo. There are 3 things na gusto ko i-remind sa inyo how to stay in the front line. Number 1, stay connected to God's Word. Number 2, surround yourself with accountability. Huwag yung excuse lang excuse. Huwag yung sasabihin, hindi ko kaya. And number 3, keep your eyes on God's goal. Remember sa ating lahat, you have a spot to fill. Ulitin ko, sa body ni Lord, which is a church, lahat tayo may katungkulan. At hindi ka pa pwede wala dyan. Sister, Teacher Shirley, you have a spot to fill sa body ni Lord. Lahat tayo may spot tayo to fill. At naunawaan ni Uriah yon, hindi pwede imuwi siya sa pamilya kasi walang papalit sa kanya doon sa lugar niya. Doon sa zone war. Sa war zone. At alam niyo kapatid, sa ating lahat paalala, stay engaged in God's mission. Fight the good fight of faith. Alam niyo ba, merong binanggit sa Revelation 2:10, basahin natin sandali ito. Sabay-sabay natin basahin. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you in prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, ito yung gusto ko i-highlight eh. Sabay-sabay natin basahin ito. But if you remain faithful, even when facing death, anong pangako ni Lord? I will give you the crown of life. Now, to close, gusto kong maintindihan ito. Namatay si Uriah. Dahil sa desisyon niya na huwag bumalik sa family. At mas gusto niya sa open field, namatay si Uriah. Yan ang mabigat eh. But listen, and I pray na kinakausap kayo ng Pang-Diyos ngayon. Sayang kaya ang ginawa ni Uriah?
Sana umuwi na lang ako. Nakatabi ko ba asawa ko? Sana sumunod na ako kay David. At bago nangyari yung kamatayan niya, may sinulat si David. At dun sa sulat niya kay Joab, Joab, ilagay mo si Uriah sa pinakamabigat na lugar ng laban. Ibig sabihin, yung sulat na dala ni Uriah, nandun na yung death sentence niya. At ito'y nangyari, no? Gusto ko lang maging creative ang utak ko ngayon at kayo rin. So, inassign ni Joab si Uriah doon sa lugar na kung saan magagaling yung kalaban. Ilan yung fighting warrior ni David? 37. So, dapat yung 37 na yun, nandun kasama ni Uriah. O yung 36. Try to visualize yourself, baka lang yara sa iyo yun. Na-feel mo, mag-isa ka na lang, Sister Teacher. Sister Shirley. So, linagay si Uriah doon at unting-unti, yung 36 na mighty warrior, umiiwas na. Lumalayo. Hinayaan siyang mag-isang. Yes, mighty warrior siya, pero mag-isa lang siya. Although may kasama siya, pero hindi ganun katitindi. Samantalang kalaban nila ang bibigat. Nangyari ba sa iyo yan? Feel mo parang ikaw na lang mag-isa sa family? Ikaw na lang yung lumalaban? Ikaw na lang humahayo mag-isa? Madalas nangyari kay Brother Jess yan. Feel mo ba na para bagang walang umaayon sa'yo? Walang tumutulong sa'yo? Feel mo ba, Brother Julio, lahat ng kasama mo sa pamilya mo against sa faith mo? Laban lang. Kahit feel mo mag-isa ka na lamang. Kahit feel mo pinagtatawanan ka sa work, pinagtatawanan ka sa school. Maraming binubulong ng tao laban sa'yo. Tuloy mo lang. Keep fighting even though you feel alone. Kung naniniwala, eventually, pag nakita nila commitment mo, may sasama rin sa'yo. Dati mag-isa lang si Brother Jess. Ngayon, may kapartner na siya. Si Brother Jimmy. Di nakikita ko sa posting nila, nabubuo na yung pamilya nila. Kadarte ang time, Brother Jess. Kasama mo na sila sa paghahayo. Si Brother Jimmy. Sino rito feeling alone? Wag kang susuko. Fight the good fight of faith. Kasi nakataya diyang family mo. Nakataya diyang ministry. Even kung feel mo broken ka na at gusto mo lang give up, parati mo isipin, the Ark of Covenant is there. Nandun mga kapatiran ko. Dapat nandun ako sa laban. Sa lahat, gusto mo tumanggap ng Holy Spirit, make Jesus feel, kapatid, na uhaw ka sa Kanya. Hindi, paminsan-minsan lang. Hindi pa nga linggo-linggo, nag-altar calling ka. Papil mo kay Lord, Lord, I thirst for you. Kaya ikaw nang mag-isang naniniwala na totoong Holy Spirit. Huwag ka mawawala sa front line. Kasi nakataya dyan ang future mo. So sa ating lahat, praise God, maraming pinopromote sa inyo rito. Praise God, magagandang grades mo. Praise God, dumalaki sweldo na marami sa inyo. Kaya tandaan nyo, kapatid, anak tayo ni Lord, frontliner tayo. Somebody needs to be encouraged. Somebody needs to be strengthened. And the church must be protected. And your family. Kasi maraming mangloloko. Maraming mangloloko.
Tulukan nyo ng kaaway. Sa entrada pa lang sa buhay nyo, entrada pa lang ng pamilya, nakita nyo, kapatid, yung may spirit na gustong gumulo. Huwag nyo na papasukin. Sulitin ko, nakakahawa yan pagka pinayagan mo. Dati wala sa pamilya mo, ngayon pare-parehas na. Same na. Gusto mo ba mangyari yan? Lahat affected na. Oh, pamilya talaga ng mga ngalunya yan. Pamilya talaga mga adulter yan. Ay, pamilya talaga mga bakla tombo yan. Ay, pamilya talaga mga sugalor yan. Mula magulang. Gusto nyo ba ganun mangyari? Ah, pamilya talaga mga uncommitted yan. Kaya uncommitted ang parents, uncommitted ang anak. Sinayaan nyo eh. Yes, at first may masasaktan pagka nag-correct ka, rebuke ka. Pero kung yun ang way para lumaya siya sa panggugulo ng kaaway, gawin mo na, Brother Jess. Kahit may masaktan. Di ba, Brother Jess? Tumayo tayong lahat. Dalahin ko, itong message na to ay maraming mapapalaya. Dalahin ko ang message na to ay may ma-restore kailang relationship kay Lord. May pamilyang mabubuo. May makakalaya sa anumang atake ng kaaway. I pray something good is going to happen sa mga oras na to.